So, good day or good night to everyone, whatever time zone it is. So, prepare lang natin ang periodic table. Yep. And babasahin natin to. This is the first question regarding the topic of molarity, or to be more precise, or to be more specific, it's all about the analytical molarity and the equilibrium molarity. Now, based on the question, let me read it for you. The average human blood serum contains 18 milligrams of potassium and 354 milligrams of chlorine per 100 ml. Calculate the molar concentration of K and Cl species present per 100 ml of human blood serum. Okay, now, ito ang dapat nyong tignan. Calculate this is the instruction. Ito yung goal. Calculate the molar concentration. Itong dalawa daw. Alright? So, ano bang unang binigay sa atin? Unang binigay sa atin is 18 mg of potassium. And then, look at the other given, which is 100 ml. Okay. So, meron tayong sa molarity or letter M that is equals to mol per liter, or mol per liter rather. Yeah. Mol per liter. Now, ang goal natin is makakuha ng mol and liter. Now, let's begin with mg, okay? Kasi, ang molar mass natin is pwede nating magamit para makuha ang mol. Kasi ang molar mass is, let's just say, molar mass is grams per mol. Okay? May mol dito, may mol din dito. So, pwede natin gamitin pang cancel yan. Now, it's a lot more complicated kasi in this case, ang kailangan natin makuha is grams. Well, pwede naman natin i-cancel ang mol. I mean, pwede naman natin ipang-cancel itong binigay sa atin na grams. Well, let's just try and solve it. Kasi para mas maintindihan natin, in order for us to understand things, we must first try to solve it. Okay? Now, 18 milligrams, letter A. Okay, letter A ito ha. Letter A ang K, and then letter B ang Cl. Letter A is K. Now, anong binigay sa atin? 18 milligrams. Lagay tayo ng 1 dito para hindi tayo malito. It's optional. Pwedeng hindi nyo ilagay yan. And then, sa tingin nyo ba, pwede bang makancel ng mg ang grams? Of course not. We need to convert it to grams. Okay? So, gusto mo maging grams. Gusto mo maging grams kasi para makancel yung grams. Anong gagawin mo dyan? Dito sa kapantay niya. Dyan mo ilalagay ang grams. Dyan sa kapantay niya na level. Dyan ilalagay ang grams. So, sa baba naman is yung mg. Okay? Now, alam natin na mas maliit ang mg. Okay? Per 1 gram, meron tayong 1,000 milligram. Cross out natin. And then, continue, right? Kasi, this indicates, itong unit na to, ini-indicate na pag kinonvert na natin siya, meron na tayong grams nitong 18 mg. Okay? Multiplied by, now, pwede na natin gamitin. Kasi grams na yung unit, grams din yung unit dito, pwede na.
All goods. Now, what is the molar mass of potassium? Hindi ko alam. Titignan natin yan. Because I don't know also. So, potassium is, nandito siya sa alkali metals, 39.098. Okay. Now, grams per mole. Gusto man natin siyang maging mole, kasi mole yung nasa taas dito. Bale, gusto mo maging mole ang grams. Dito siya sa kapantay. Diyan ang mole. And then yung grams is sa baba. Ilan yung grams niya? 39.098. Okay. Masyadong malabo. Okay. 39.098 grams. Okay. Ang always na may number dito pagdating sa molar mass is yung grams, okay? Now, sa bawat 1 mole ng potassium, meron tayong 39.098 grams. Okay? Cross out natin to. Pag ginawa natin to, meron na tayong mole ng 18 grams of 18 milligrams of potassium. Okay? Moving on. Tapos na tayo dito. Tapos na tayo sa mole. Check na yan. Check. Lumating na tayo sa mole. Multiply natin ulit. This is a continuous equation, by the way. Now, divide yan eh. Divide. So, maglalagay tayo ng 1 sa taas. Since hindi natin siya i-multiply, i-divide natin siya. 100 ml ang volume. Now, sa tingin nyo, pwede ba natin gamitin ng ml pang divide? Kasi ang unit dito is liter. Of course not. Kailangan pa natin yun i-convert ulit. Now, gusto mo maging liter ito. Maglagay ka ng liter dito. Gusto mo maging kapantay niya. Again and again. Sa taas is yung previous unit. So, sa bawat 1 liter, meron tayong 1,000 ml. Cross out natin yan. And then, afterwards, we would get the final answer. So, calculate natin if tama ba or mali ba ang ginawa ko sa aking buhay. Compute natin siya, guys. Wait a minute. Okay, so 18 divided by 1,000 multiplied by 39, divided rather, 18 divided by 1,000 divided by 39.098 divided by 100 and then multiplied by 1,000. Meron tayong 0. Okay, let me just put it 0.004 6 molarity. Okay, meron tayong 0.0046 molarity or mole per liter. Now, if nagtataka kayo kung bakit ganyan, okay, kung bakit ganito ang itsura ng ating result sa binigay ni ma'am, well, ganito lang yung kay ma'am eh. So, 4.6 times 10 to the power of negative 3. Okay? Ang negative is papuntang left. Okay? So, pag ginawa natin yan, 4.6 tapos to the power of negative 3, negative means left. 1, 2, 3. Dito yung decimal point. And then dito yung 0. The same.
The same, okay? Check. This is for letter A. Okay? Make sure na ma-review nyo, make sure na i-replay nyo, and you should try to answer it yourself para mahasa kayo. Now, moving on, hindi ko alam kung kasya bang letter B dito. I think so. Maybe. So, ang interpretation natin dito, we also have our interpretation eh. So, the molar concentration of potassium in every 100 ml of blood serum is 0.0046 molarity rather. Okay? So, moving on, letter B naman tayo. Letter B. Okay, letter B. Done na tayo sa letter A. So, i-check natin ang letter A. We're already done with that. And, pustahan nun tayo. Pareha lang din ang process. Letter B is just the same as letter A sa proseso. Okay? Nagkatalo nga lang sila sa molar mass. Okay? So, para makita natin talaga kung anong pinagsasabi ko. Ano pong pinagsasabi ni Raz? Okay? So, okay. Pinisan muna natin. So, yeah. So, ang ating molarity for Cl, okay, since meron tayong 354, okay, 354 mg. Bakit mg ang inuuna natin? Kasi para makuha natin yung mole sa molar mass by canceling this one. In which, in this case, hindi pa natin magagawa because nasa mg pa tayo. Okay. Now, mg, bawal. Convert na natin. Gusto mo maging kapantay niya, grams. 1 gram. And then sa bawat 1 gram, meron tayong 1,000 milligram, which gives us or allows us to cancel mg. And then, afterwards, pwede na natin gamitin ang molar mass. Okay? So, ang molar mass, gusto mong makuha ang mole. Same principle applies. Gusto mo maging is kapantay mo. Mole. And then, yung isa niya pang unit, grams. Okay. And then, sa molar mass, ang mole is always 1 kapag ganito pa. Like, nagsa-start pa, hindi pa molar ratio. Always yun 1, ha? Now, ang molar mass ng chlorine is 35, I think. Sana yun? 35.446. 35.446. 35.446. Yes. So, dalawa. So, ano bang ginamit niyo? Okay, 35.452. Yung gitna. Okay, yung gitna nung dalawa. So, 35.452. Cross out. Nakuha na natin ang kanyang grams. And then, ito na lang natirang unit natin, meaning may mole na naman tayo. Check. Para to sa letter B, ah. So, may mole na tayo. So, the same applies. 100 ml pa rin. Okay? 100 ml. So, anong gagawin natin? Since ang nakikita ni dito sa molarity is i-divide yung volume per liter, sa baba siya. Lagay kayo ng 1 sa taas para hindi kayo malito.
and then 100 ml. Pwede bang gamitin dito? No. So, anong gusto mo maging? Gusto mo maging liter? Saan mo ilalagay? Kapantay niya lang. Same level. Sa baba, sa baba. Gusto kong maging liter. 1 liter. About 1 liter, meron tayong 1,000 ml. Cross out natin. And then, we're done. Equals na. Okay? Now, solve natin ang ating equation. 354 divided by 1,000 divided by 35.452 divided by 100 multiplied by 1,000. Okay, 0.099. Okay, 0.09985. So, since tatlo yung significant figures natin, 1, 2, 3, and then yung isa is 18, kaya mas maliit yung significant figures dun sa isa. Pero dito, 1, 2, 3, tatlo. Meaning, 0.0999 molarity. Kasi ito yung previous niya eh. 0.0, ito yung nasa calcu. 0.09985. Now, ang kasunod ng 8 is 5, so magiging 9. Hindi na natin isasali yun since tatlo lang to, and then tatlo lang din to. 3. We're following the significant figures. Itong O, by the way, is hindi kasali sa significant figures kasi leading 0 siya. Okay? Now, interpretation. So, the molar concentration of 354 mg of the molar concentration of okay, hindi na natin pala ilalagyan. The molar concentration of Cl in every 100 ml of blood serum is 0.0999 molarity. Okay? Now we're done with number 1. Okay, number 1 is done na. So, just to recap, meron tayong mole, meron tayong liter, yan na lang natitirang unit. Ano ang unit ng molarity? Mole and liter. Of course. Now, moving on, susulat ko muna ang question and then sasagutin natin. Ay, guys, by the way, number 5 pala to. Number 5. This is number 5 sa ginawa ni Ma'am. This is not number 1, this is number 5. So, ito yung last part. Okay. So, hello. So, ito yung number 1 question na supposed to be napagkamalang kung number 1 yung number 5. But anyways, calculate the molar mass of diethyl phthalate. Okay? C6H4COOCH3. Okay? So, nakakalito to kasi may 2. I-multiply mo pa sa dalawa. So, instead of doing this, kapag 2 yan, erase mo yung 2, kopyahin mo to. COOCH3. Okay? Wala na yung 2. Kitang-kita mo na kung ilan. So, ilan yung carbon natin? C, or carbon, 6 plus 1, 2, 3, 4. 6 plus 4 is 10. Hydrogen naman is 4 plus 3 plus 3, or 3 plus 3 is 6 plus 4 is 10.
And then, ang ating oxygen is 1, 2, 3, 4. Oxygen is 4. Now, pansin nyo ang pagsulat ko. Dito ko na dinikit mismo sa element. Okay? Kasi para hindi na tayo maglalagay ng dash para mas mabilis. And then, afterwards, kukunin natin ang kanilang molar mass. Kasi itong kinakalculate natin ay ang molar mass nitong buong compound. Okay? Para makuha mo ang molar mass ng isang buong compound, kukunin mo muna ang molar mass ng bawat element na nandyan sa compound. Kagaya ng carbon, hydrogen, and oxygen. Multiply natin, ilan ang molar mass ng carbon? It's 12.01 grams per mole. Hydrogen naman is 1.008. 8 yan grams per mole. Oxygen naman is 15.999 grams per mole. Okay, equals. Total. Okay. So, multiply lang natin to. 10 times 12.01 is equals to 120.1. Okay. So, ito naman, 10 times 1.008 is equals to 10.08. Ito naman is 15.999 times 4, 63.996. Add natin lahat. Okay, so ilan yung pinakamababang significant figure? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. So it means ito yung pinakamababa kasi apat din yung sa isa. Okay, so ito yung sundin natin kasi ito yung pinakamababa. 194. So apat ang significant figure. 176. Bale, anong gagawin natin? Kasi apat ang kailangan. Erase natin to. Tandaan yung 7 yan. Erase natin to. Since mas mataas sa number 5 or number 5 pataas, ang sunod dito sa 1 means magiging 2 siya. Round up. Okay? C6 H4 COO CH3 2 grams per mole. Okay? So, yan yung total natin. So, susulat ko lang ang number 2. Okay? So, ang interpretation pala is, yeah, the molar mass of diethyl phthalate is 192.2 grams per mole. Don't forget the unit. Importante tong unit. Okay? Now, let me just pause and just sulat ko yung isa pang problem. So, ito yung isa sa nakakalito or let's say medyo confusing, medyo hard in terms of difficulty sa analytical chemistry molarity. Okay, so sabi dito, a solution was prepared by dissolving 414 milligrams of K3Fe CN6 in sufficient water to give 750 of solution, ml of solution. So ito yung ml, meron tayong given na mg rather, and then meron tayong ml. Okay? The same concept applies sa tinuro ko kanina. Okay? But this time, focus muna tayo sa letter A. Calculate the molar analytical concentration of K3FeCN6. Okay? So, kunin muna natin yung kanyang molar mass. Okay? Molar mass. Molar mass. K3. So, Fe. And then C. And then N.
Ilan ang C pati N? So, Cn, okay? Ang Cn daw ay 6. So, ang C pati N is dalawang magkaibang element. Okay, so carbon and nitrogen. 6 ang carbon, 6 ang N. Okay. So, 6 and then 6 multiplied by 14.007 multiplied by 12.01 multiplied by hindi ko alam. So, tingin tayo ulit. Potassium is nasa 30 yan. 39.098 39.098 and then ang iron is, or Fe is 55.845 55.8445. Okay. Now, solve natin sila. Okay, so ay grams per mole pa pala, grams per mole. Grams per mole. Okay, normal lang magkamali. Walang taong hindi nagkakamali. Kung hindi ka nagkakamali, you're suspicious. Three times 39.098 is equals to 117.294. Pasensya na sa space. 55.895. Okay. And then 12.01 times 6, 72.06. And then 14.007 times 6 is equals to 84.042. Okay. Total. So, 117.294 plus 55.895 plus 7. Oh my god, ilan yung nalagay ko dito? 12.01 times 6, 72. Ba't di ko nalagay ito? Sorry. 72.06. So, ulitin natin. 117.294 plus 55.895 plus 72.06 plus 89 or 84 ba yan? Hindi ko alam. 84.042. May tingnan na lang natin. Just to be sure. Okay. So, yeah, tama. 84 nga. So, that's 329. Ilan yung pinakamaliit? Well, 4. So, 329 point 329.29. So, I don't know kung bakit ang finalo ni Ma'am is 5. But let's just follow what she wrote. Okay? Para hindi tayo taliwas. Okay, hindi tayo malayo. Calculate the molar analytical concentration of K3FeCN6. Now, bakit ko nga ba ginamit bakit ko nga ba sinolve ang molar mass nitong K3FeCN6? Well, para may ma-multiply tayo dito sa mg. Pero hindi natin magagamit yung mg right away. Okay? Kailangan pa natin i-process siya. Kailangan pa natin siyang i-convert sa unit ng grams. Okay? mg. Oh my god, sobrang sikip kasi. 414 mg. Okay, so ang gusto mong maging grams, about 1 grams meron tayong 1,000 milligrams. Okay, cross out. Multiplied by yung molar mass. Para mas magets natin, ito ay grams per mole.
Okay? Gusto mo maging mole, okay? Once again, isusulat ko. Molarity is mole divided by, or mole per liter. Gusto mo maging mole to. Okay? So, mole ang ipapantay mo sa kanya. Sa bawat 1 mole, okay? So, sa bawat 1 mole, meron tayong 329.29 na grams sa K3FeCN6. Cross out natin ang grams, meron na tayong mole. Is that enough? Ma-check lang to, enough na ba yan? No. Meron pa tayong liter. So, pwede ba natin gamitin ang 750 ml? Of course not. Kailangan na naman natin i-process. Anong gagawin natin? Mole divided by liter. So, dito siya sa baba, divide siya eh. 750 ml. Process muna natin yung ml kasi bawal yan siya. Gusto mo maging liter, ipantay mo 1, and then 1,000 ml ang bawat ml sa isang liter. So, and then meron na tayong molar concentration. Okay? So, solve natin. So, sorry, lagi akong tinatawag. Ay! 414 divided by 1,000 divided by 329 rather 329.29 divided by 750, okay, and then divide multiply na pala, multiplied by 1,000. Okay, so tama ba ang aking result? So tama, 0.00168 molarity or mole per liter. Okay, tama. Check ng number 1. Check. Letter A. Check. Ang nakasulat kay Ma'am A naka-scientific notation. That's why 1.68 ang nasa kanya. But for me, mas convenient ito. Okay. Now, calculate the number of millimoles of potassium in 50 milliliter ml of this solution, milliliter. Okay? So, anong gagawin natin dito? Iba na naman. Potassium na naman ang hinahanap. So, don't be confused. Don't be rattled. Don't overthink this. Okay? Kasi in the first place, related. Pag sinabing related, pag narinig nyo na ang word na related, meaning may makukuha talaga kayo. Related ang K dito sa compound na to, kasi may K ang compound na to. Diyan galing yung K na tinutukoy dito. Sabi niya, of this solution. Of this solution. Okay? Meaning, yung K na tinutukoy dito is galing dito. Saan pa ba yan kukunin? Okay. Now, kunin natin ang 50 ml kasi 'di ba meron na tayong molarity, okay? Meron na tayong molarity. This is our molarity. Anong unit ang meron tayo dito? Mole and volume. Ang binigay sa atin dito is volume. Pwede natin gamitin itong volume pang-cancel dito sa volume. Okay? Gets? You follow me on that? Pwede natin gamitin ang volume pang-cancel dito sa volume para makuha ang mole. Kasi millimole yung target natin. Okay? Now, try natin gawin. 50 ml. Lagay tayo ng 1. Okay? Lagay tayo ng 1 sa baba. Okay? Gusto natin siyang maging mole. Okay? Mole. 1 mole. Okay? And then, ilang okay. So, 1 mole. So, ilan yung value natin? I mean, hindi pala 1 yan. Sorry, hindi yan 1. So, per liter, no? So, hindi pa pwede. Hindi pa natin pwedeng gamitin ang 50 ml na kagad. Kasi liter yan eh. Okay? Liter yan. I'm sorry. Liter yan. And then, so, sorry for the mistake, ha? So, liter yan. Hindi pa pwede ang ml. So, kailangan pa natin siyang
i-convert into liter. So, gusto natin siya maging liter, ipapantay natin liter. And then, 1 liter. And then, sa bawat 1 liter, meron tayong 1,000 ml. Cross out. And then, multiplied by another. Okay. Now, dito na tayo. Pwede na natin gamitin. Okay? Pwede na natin siyang gamitin. Okay, so sa bawat mole, okay, sabi dito, kunin natin ito. Kunin natin to. So, keep in mind na ididikit mo itong number sa mole. Ididikit mo itong number sa mole. Gagamitin natin ang molarity pang multiply dito para mag-cancel ang liter at makuha yung mole. Okay, ididikit mo itong number sa mole. 0.00168 mole. Okay. And then 1 liter. Goodbye liter. Hello mole. Okay. And then multiply natin siya ulit. Para saan? Anong gagawin natin? Kasi itong mole na to is galing sa K3FeCN6 yan eh. Okay. Now, paano natin malalaman ang mole ng K galing dito sa KEFECN6? Ang gusto mong malaman is ilagay mo dito this part, itong part ang pinakamahalaga. This is what we call the molar ratio. Okay? Ratio. Okay? Ratio. So, ilalagay mo dito sa taas yung gusto mong malaman. Okay? So, potassium, K plus. Okay? And then, sa baba is yung pinanggalingan nito. So, K3FeCN6. Okay. Now, sa bawat K3FeCN6, pansinin nyo, may tatlong K. So, ang K natin, erase ko muna ha, 3 mole. K plus. Okay, tatlo eh. And then dito, 1 mole lang to. 1 mole lang yan. Okay? Ito yung pinanggalingan eh. 1 mole. 1:3. Okay? Now, isa lang naman to eh. Okay? Now, i-cancel natin to. Meron na tayong mole ng K. Wow! Perfect! Hindi pa tayo tapos. Moving on. Dito na tayo sa part na kukunin na natin yung millimole. So, mole pa yan siya. So, anong gagawin natin? Okay, gusto natin siyang maging millimole. Millimole yan. And then, 1 mole sa baba. Sa bawat 1 mole, mayroong 1,000 millimole. And then, voila! We can celebrate. Okay, we can celebrate this. 50 divided by 1,000 multiplied by 0.00168 times 3 times 1,000 0.252 millimole. So once again, let me explain this. Let me break it down for you. Okay? 50 sa letter B ha, let me break down letter B. 50 ml, okay? 50 ml yan, di ba? 50 ml. ml is letter V, volume. Liter sa molarity is volume. Meaning, pwede. Okay? Kasi sabi niya, of this solution. Yun yung pinangkuhanan natin na solution eh. Okay? Now, instead na 750 ml, gagawin lang natin siyang 50 ml. Okay? Pinaliit lang yung ml. Okay? Now, 50 ml, i-convert mo na natin siya sa liter para pwede na natin mag-cancel to. Pagka-convert natin sa liter, okay,
Yan naman ang i-multiply natin sa pangkalahatan na, sa molarity na. So, minultiply natin sa molarity, natanggal yung liter, nakuha natin yung mole ng K3FeCN6. Pagkakuha natin ng mole ng K3FeCN6, yung buo ha, yung buo, yan yung buo. Kailangan natin siyang i-multiply sa K+, kasi yun yung gusto nyong malaman, K+. Sa taas ang gusto mong malaman. Now, saan mo to kinuha? Sa K3FeCN6. So, ilan ang K sa K3FeCN6? 3. So, 3 ang susulat mo. Ilan ang pinangkuhanan mo na K3FeCN6? Siyempre, isa lang kasi tatlo lang yung product. Cancel, and then, makukuha mo yung mole ng potassium. And then, anong sunod? Anong sunod? Meron na tayong mole. I-convert natin siya sa millimole. Gusto mo maging millimole, nandiyan ang millimole. Sa bawat 1 mole, merong 1,000 millimole. Cross out, and then ito lang natira na unit, which is why ito ang nagamit natin na unit. Wala, congratulations, pwede ka nang graduate. It's a prank. Okay, so yun lang naman yun. That's the basic components of it. So, continuation number 3, find the number of millimoles in the following indicated species. Okay, so meron tayong 64 mg. Okay, 64 mg. So, kunin muna natin yung molar mass ng P2O5 kasi hindi natin makukuha ang moles kapag hindi natin minultiply itong mg into the molar mass. Pero mg pa man kaya siya. So, i-convert muna natin siya into grams. Gusto mo maging grams, ipantay mo sa kanya. And then, mg ang sa baba para makancel. 1,000 mg and then 1 grams. And then, cancel mo na. And then, dito na ang molar mass papasok. And then, P2 and then O5, okay, times 15.999. Tignan natin ang molar mass ng phosphorus. 30.974 times 30.974. Okay. So, ilan ba? Okay. Equals, okay, where is my calculator? So, total niya is yung molar mass. Two times 30.974 is 61.948. 61.948. 15.999 times 5 is equal to 79.995. And then ang total natin is 61.948 141.943. Okay, 141.943, is that right? Yes, that's right. Grams per mole. Since may grams na tayo dito, we've already converted it. Okay, kinonvert na natin. Pinakita ko paano i-convert. Anong gagawin natin? Okay, gusto natin ang millimoles. Okay, so ipapantay mo yung, this is the existing unit. Okay, ito yung meron tayo na unit. Ito yung papakinabangan natin. Ipapantay mo sa kanya yung gusto mo maging mole. And then, ilan yung grams. Okay. And then, yung grams natin is 141.943. Okay. Cross out. 1 mole. Meron na tayong mole. Pag sinolve natin na makukuha natin ang mole.
ang 1 mole, ang bawat 1 mole ay may equivalent. Okay? So, gusto muna natin kunin, ilalagay muna natin ng millimole. And then, mole sa baba, 1 mole. Sa bawat 1 mole, meron tayong 1,000 millimole. And then, voila! Meron na tayo. Meron na tayong solution for that. Okay? 64 divided by 1,000 mg. Divide kasi sa baba. And then, divide mo ulit kasi nasa baba. 141.943. And then, multiply mo kasi nasa taas. Times 1,000. So, ilan bang finalo ni ma'am? So, dalawa. Two significant figures din. Tama. 0.4545 lang. Millimole. Millimole of P2O5. Okay. So, next is 30 grams, 30.0 grams of NaHCO3. Okay. So, grams na to. Kailangan pa ba natin itong i-convert? Of course not. Ready to use. Okay, ready to use na yan siya. Ang kailangan na lang natin is dito ay molar mass. Molar mass nito is dito. And then molar mass na naman dito sa isa is going to be used for this one. In which Na tapos H and then C and then O3. Okay. Times so isa-isa lang yun sila. So ilan nga yung Na? 30 plus 10 ata to or 40 if I'm not mistaken. 22. Oh my god. Ang bobo ko na. 22.99 okay, times 1.008 times 12.01 times 15.999 equals kopyahin nyo lang tong times 1 lang. Then 1.008 times 1 lang din yan. Tapos 12.01 times 1 lang din. Ito times 3. So ito ano muna natin 15.99. Oh my god. 15.99 times 3 is equals to 47.997 plus 12.01 plus 22.99. Total is 82.997 dapat yan. Oh my god. 15.999 times 3 and then ilan? CO3. Tatlo yung CO and then 712.01 1.008 22.990. Okay. So, i-solve natin ulit so that sure natin. Plus 1.008 plus 12.01 plus 47.997. Tama. So, mali pala yung pag-compute ko. That is 47.97. Okay, so 84 point. Okay, so ilan ba ang significant figure na pinaulo ni Ma'am? 4. Since ang original natin is 84.005, since 5 ang sa unahan nito, magiging 1 yan. 01. Okay, round up. Okay. 84.01. So, grams per mole. So, gusto mo maging mole, kasi millimoles daw ang kukunin. So, gusto mo maging mole muna. Ilan ang grams? 84.01 grams. Because out, multiplied. Okay.
So, ilan ba? Okay, so may mole na tayo. Ilan ang kailangan natin? And so, makukuha natin dito is makuha na natin yung mole, and then kukunin natin yung minimole. Ipapantay mo sa kanya millimole, and then mole sa baba, cross out, and then sa every 1 mole meron tayong 1,000 moles. Then voila, meron na tayong solution. 30 divided by 30 divide kasi nasa baba yung sunod ha, 34.01 multiplied kasi sa taas times 1,000, 357. Okay, 357. Okay, now we're done with that one. Millimole NaHCO3. Okay, now moving on to the next one. Hindi ko alam kung nakuha ba yan ng camera. Masyado ba akong tumagilid? Okay, so oh my god, na-solve ko na siya. Cross out na natin siya. Okay, so kapag ganito ang tanong, meron tayong mole, no? 6.21 mole. Oh my god, inuna ang mole. Anong gagawin ko? So don't you worry, because ang molar mass is grams per mole. So meron ding mole dyan. Tanggalin lang natin yung mole. May grams na tayo. Goods? Goods. So kunin natin ang molar mass ng KBr. K is equals to 39.098 and then BR, medyo mabigat to, I think. Medyo mabigat. Yeah, 79.904. Add natin yung dalawa, total. Total niya is 39.098 plus 79.904 is equals to 119.002. So, tama? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi ko alam kung ilang significant figure ang kinuha ni ma'am. Pa-follow natin siya. So, sinali niya yung 2. Okay. Mole yan, okay? Gusto mo maging grams, grams ang ipantay mo. Okay, ito yung molar mass, by the way. Itong section na to yung molar mass. And then 119.002. 1 mole. Cross out natin ang mole, and then meron na tayong grams. Voila! 6.21 times sa taas siya, 119.002 is equals to 739 grams of KBr. Wow, perfect. Next naman, mass in grams of mg or manganese ba to? Manganese ba to? Wait lang. Manganese ka ba? Or manganese ka ba? Wait lang. mg, what is mg? mg is, magnesium pala. Sorry. Magnesium pala. Okay, ito nakakalito talaga tong mg pati mn, no? So, 900 mg, focus muna tayo. Dito muna tayo mag-focus bago dito. Okay? Kagaya nung ginawa natin kanina sa potassium, pati yung K3, basta yung may CN6, ganun din to. Pero,
tanggalin mo na yung concept ng molarity. Okay. So, 900 mg. Okay, 900 mg. 900 mg. Pwede ba tong pang-multiply sa grams per mole? Of course not. Convert muna natin siya into grams. 1 and then 1000 mg. Kunin na natin ang molar mass ng mg. So, 4. Dito natin kunin sa baba mg, tapos s, and then O4, and then mg is equals to 24.305, and then ang sulfur is where is sulfur? Gitna ng 32, okay, 32.07. If I'm not mistaken, ito ba yung ginamit ni ma'am? Hindi, nag-65 siya. Hindi mag-65 tayo. Sorry guys, kasi nagkakaiba-iba kasi ang ang table of elements sa kanilang unit. Sa kanilang atomic mass rather. 15.999 grams per. Tanggalin na natin tong grams per mole, hindi na magkasya. So copyin lang natin to kasi yan din naman. Equals 4 times 15.999 is equals to malapit to sa 60. I think mga 50 plus to. Sobra sa 60 rather ata. 63.996, no? Total is equals to, add natin lahat, 24.305 plus 32.065 plus 63.996 is equals to 120.36. Ang ginamit ni ma'am is 7. 66 ang lumabas dito, 7. Kasi sinali niya yung isang 5 dito. Okay. So, yeah, grams per mole. So, since may grams na tayo, kapag kinumpute natin to, 900 mg pa rin, pero sa expression na siya ng grams, kaya ito nakalakas. Gusto natin makuha ang mole muna. Kunin muna natin ang mole nito bago ang grams nito. Nakakalito, but it's simple. Okay. Kunin natin ang mole. So, bakit natin kukunin ang mole nito? Kasi meron tayong tinatawag na molar ratio. Kung saan, kapag nakuha natin ang molar ratio, makukuha na rin natin dito. Makukuha na rin natin yung mole neto, and then yung mole neto ang magbibigay ng grams neto. Simple as that. Okay, ulitin ko. Pagkakuha natin ng mole neto, ibibigay niya ang mole neto through the process of molar ratio. And then yung mole neto ay magbibigay ng kanyang grams. Okay? Ulitin ko for the last time. Yung mole neto ay magbibigay ng mole neto in terms of molar ratio, and then yung mole neto is magbibigay ng grams niya gamit ang kanyang molar mass, or molar mass lang ng mg. Pwede natin ang mole. Okay. So, mole, and then grams sa baba, and then 120.367 cross out, 1 mole, and then may mole na tayo nito. Gusto mong malaman ang mole ng mg, kagaya nung kanina sa ginawa natin sa merong potassium 3 and CN6 ata yun. So, mg sa taas kasi ito yung gusto mong malaman. Mg, okay, mg, and then sa baba is
Oh my god. MgSO4. 1 mole syempre. So, ilan ang Mg sa MgSO4? Syempre, isa. 1:1. 1 mole. Okay? Now, cross out this. Meron na tayong 1 mole ng Mg. Continue natin yan. Continue. Continue to continuation to. Now, yung mole ng Mg, okay, or ano nga yung tawag doon? Magnesium. Okay, ma-confuse na magnesium to hindi yan Mg, magnesium. Akala nyo siguro milligrams, hindi. So, meron na tayong 1 mole ng magnesium. Yung 1 mole ng magnesium, isimumultiply natin sa molar mass ng magnesium. So, mole lang nasa taas, gusto mong maging grams yung mole na yan. So, ilalagay mo ang grams sa taas, 1 mole sa baba. Ilan ba ang magnesium? 24.305. Sana magkuha ka please kasi ito ay experimental at hindi ko re-review yung binigay ni ma'am. Tingnan natin, 900 divided by 1,000 times 120.367 and then ito 1 lang naman ang ratio and then times 24.305 meron tayong ilan ba? So, ilan ang mass in grams of Mg and 900 Mg of MgSO4. Ulitin natin. 900 divided by 1,000. Okay. Tapos divided ulit by 120.367 and then multiplied by 24.305. Okay. So, meron tayong mali pa lang na pindot ko, times pa lang na pindot ko. So, tama na to, 181. Okay, so 3 significant figures. So, 1817 ang nakalagay. Anong gagawin ko? Since 3 yan, tanggalin ko yung 7, gawin kong 2 ito, and then, grams of, ulit tayo maglagay ng of, magnesium. Okay? Magnesium. Okay, that's correct. Okay? So, thank you for watching. I hope you learned something from this lesson of mine. Okay? I know na hindi naman ako ganun ka galing sa subject na to, but kahit pa paano siguro from my review back in when I was studying analytical chemistry or yung binabanatan ko ang chemistry, sana may natutunan kayo sa aking knowledge. Okay? Even though I'm not that good, I'm not the best, still, sana may natutunan kayo. Okay?